Napansin niyo po ba ang kamakailang pagbaba ng presyo ni Bitcoin? Marami ang natakot at nag-isip na baka ito na ang simula ng malaking pagbagsak ng crypto market. Pero ayon po kay Ginoong Samson Mao, siya po ang CEO ng Jan3 at isang kilalang Bitcoin maximalist, hindi ito ang tunay na pagbaba. Isa lamang daw itong bear trap. Ibig sabihin ay isang panandali ang pagbabalang ito ng presyo na naglalayong takutin ang mga short-term investors para ibenta nila ang kanilang Bitcoin. Ngunit sa huli, ang presyo ay muling tataas. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang Bitcoin forecast nitong si Ginoong Samson Mao, ang dahilan kung bakit niya tinatawag itong bear trap at kung ano ang posibleng susunod na mangyari dito sa presyo ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang forecast nitong si Ginoong Samson Mao kay Bitcoin. Ayan, ayon po kay Ginoong Samson Mao, ang kasalukuyang pagbaba ng presyo ni Bitcoin ay hindi isang tunay na pagbagsak, kundi isang manipulasyong panandalian sa market. Naniniwala siya na patuloy na tataas ang presyo ni Bitcoin sa paglipas ng panahon at nananatili siyang kampante na maaabot nito ang $1 million na price target. Ngayon ay meron po siyang tatlong mga pangunahing dahilan dito. Una ay ang institutional adoption. Parami ang malalaking kumpanya at investors na pumapasok po kay Bitcoin. Ang pagpasok po ng mga spot Bitcoin ETF ang siyang nagdala ng napakalaking puhunan sa crypto market na nagpapatibay sa demand ni Bitcoin. Pangalawa ay ang global macroeconomic instability. Dahil po sa mga pandaigdigang problema sa ekonomiya tulad po ng inflation at kawalan ng tiwala sa fiat money, mas marami pong tao ang tumitingin kay Bitcoin bilang isang safe haven asset o ligtas na taguan ng ating yaman. Pangatlo ay ang Bitcoin halving. Yan, malapit na po ulit ang halving event kung saan ay bababa na naman ang bilang ng bagong Bitcoin na nakre-create. Ibig sabihin ay mas lalong kokonti po ang supply, kaya may posibilidad na lumakas ang demand at tumaas ang presyo. Dahil sa mga ito ay naniniwala po si Ginoong Samson Mao na ang bullish trend ni Bitcoin ay hindi pa tapos at may malaking potensyal na umabot ito ng 6 na digits sa kanyang presyo o higit pa sa hinaharap. Ngayon is ano nga bang ibig sabihin ng bear trap? Ayan, dito sa market ni Bitcoin. Ayan, kung bago ka pa lamang po at ikaw ay nagtataka kung ano nga ba ang bear trap, yan, sa simple paliwanag, ito po ay isang maling signal na nagpapaisip sa mga traders na babagsak ang market. Kaya napipilitan po silang magbenta ng kanilang Bitcoin. Pero sa katotohanan, isang panandali ang pagbabalang ito at pagkatapos po ng panic selling ay muling tataas pala ang presyo nito. Kaya ayon po sa mga technical indicators, si Bitcoin ay nagpapakita po ng pagbaba hanggang $82,000 bago ito muling nag-attempt na umakyat sa presyong $83,600 hanggang $83,800 na mga resistance level. Dahil sa oversold signals mula sa RSI o Relative Strength Index, nagkaroon po ng rebound o pagtaas ng presyo. Ngunit may posibilidad na makakita po tayo ng temporary price corrections. Depende po sa market momentum. Sa madaling salita ay hindi dapat agad tayong mataranta kung bumababa ang presyo ni Bitcoin. Ang ganitong market movements ay normal po sa crypto at kung long-term investor po tayo, mas mainam na tingnan po natin ang mas malaking larawan kaysa sa pansamantalang pagbabago ng presyo. Ngayon is ano po ang maaaring susunod na mangyari sa presyo ni Bitcoin? Yan, meron po tayong dalawang senaryo, isang bullish scenario at ang bearish scenario. Dito po sa bullish scenario, ito po yung pagtaas ng presyo ay kung maipapasa ni Bitcoin or malalampasan ni Bitcoin ang resistance level nito sa $83,600, maaaring magtuloy-tuloy po ang pagtaas nito papuntang $84,000 hanggang $84,500. Ito ay posibleng magdulot ng renewed bullish momentum, lalo na kung may malaking whale investors na magsisimulang bumili ulit. Pagdating naman po sa bearish scenario, ito naman po yung pagbaba ng presyo. Kung hindi nito mapapanatili ang $82,400 na support level, maaaring bumagsak po ang presyo sa $82,000 o baka mas mababa pa.
Subalit ayon po sa mga eksperto, kahit bumagsak ito ng pansamantala, hindi pa rin ito nangangahulugan ng matagalang bear market. Ang susi dito ay ang market sentiment at saka institutional activity. Kung patuloy po nadadami ang malalaking investors, ayan, at positibo ang pananaw ng crypto market, malaki po ang tsansa na manatili po tayong nasa bullish trend. At ayan, ngayon is para po sa atin ay mahalaga pong wag tayong maging emosyonal sa market movements. Ang ganitong bear traps ay kadalasang pong ginagamit ng malalaking players para takutin ang mga baguhang investors at kunin ang kanilang Bitcoin sa mas murang presyo. Kaya kung isa ka pong long-term investor, yan, meron po tayong ilang mga bagay dito na dapat po nating gawin. Ayan, una ay huwag po tayo mag-panic sell. Kung naniniwala po tayo sa long-term value ni Bitcoin, mas mainam na gamitin ang mga ganitong dip bilang buying opportunity. Maliban dito ay pag-aralan po natin ang market trends at indicators. Huwag po tayong umasa lang sa balita, kung saan ay tingnan po natin ang support at resistance levels, pati na rin ang iba't ibang technical indicators tulad po ng RSI at saka MACD. At ang panghuli ay mag-diversify po tayo ng ating portfolio. Ibig sabihin ay huwag po nating ilagay lahat ng ating puhunan sa iisang asset lamang. Maglaan po tayo ng tamang risk management strategy upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Para naman po sa mga short-term traders, siguraduhin na mayroon po tayong stop loss strategy at huwag po tayo masyadong maapektuhan ng mga fake outs o biglaang galaw sa market. Ngayon is ang masasabi ko naman dito, ayan, kung saan ay ayon po kay Ginoong Samson Mau, walang dapat ikatakot sa mga recent price drops ni Bitcoin. Ito ay bahagi lamang daw ng isang bear trap at patuloy ang bullish trend nito sa hinaharap. Sa kabila ng market fluctuations ay nananatili po siyang kumpiyansa sa $1 million na price prediction, lalo na dahil sa institutional adoption, global economic instability at saka upcoming Bitcoin halving. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors, ang pinakamahalaga ay ang maging kalmado, mag-research at magkaroon po tayo ng solid trading strategy. Hindi dapat agad tayo matakot sa temporary price drops, kundi gamitin ito bilang oportunidad upang makabili ng Bitcoin sa mas murang halaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.